Hey guys! Welcome back to my channel again and nandito na tayo sa day 2 ng sa ating daily bread for the date of July 3. So, babasa ulit tayo guys and sama-sama tayong mag-reflect. So, this is yung pinaka-topic dito guys na parang na verse is yung James chapter 4 verse 4 chapter 4, 7 to 8. Ayan. So, cleaning method ang title. Cleaning method. So, ito, babasahin ko guys sa inyo and sama-sama tayo mag-reflect. At the sink, two little children cheerfully sing the happy birthday song 2 times each while washing their hands. It takes that long to wash away the germs, their mother tells them. So even before the COVID-19 pandemic, they'd learned to take time to clean dirt from their hands. So yun nga yung natutunan natin to, diba? Especially nga nung pandemic. And even sa school, diba, tinuturo sa atin na yung proper way ng pag-hands is yun nga, magkakanta tayo ng 2 happy birthday song. So ganun daw siya katagal. Kumbaga, ganun yung long niya, ganun siya katagal na bago matanggal or mamatay yung mga germs sa kamay natin. So, para effectively na ma-wash natin yung germs sa kamay natin, dapat 2 happy birthday song. Hindi pwedeng 1 happy birthday song kasi hindi pa namatay totally yung germs doon. So, kung gusto nating effectively na mamatay yung germs sa kamay natin, kailangan 2 happy birthday song. So, yun yung tinuturo dito. So, tuloy lang natin. Then dito. Keeping things clean can be tedious process as we learn in pandemic. Scrubbing away sin, however, means following focused step back to God. So, yun na nga, ang sinabi natin, yung paglilinis, hindi lang siya parang easy process, kumbaga, may time siya, guys. And, pareho din sa sin natin, or sa kasalanan natin, hindi lang siya basta-basta nawawala, kundi may process din tayong sinusundan. So ito. James urged believers in Jesus scattered throughout the Roman Empire to turn their focus back to God. Beset by quarrels and fights, their battles for one-upmanship, possessions, worldly pleasures, money, and recognition made them an enemy of God. So, ito yung mga mostly na parang nagkukos sa atin ng sin. Mga possession, upmanship, mga worldly pleasures, money, and mga recognition. So, doon tayo minsan natitempt na yung mga bagay na ganun. And then, where are we na? He warned them, submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, yun na nga sinasabi dito sa atin na i-resist daw natin yung mga ganitong temptation and magbalik loob tayo sa Panginoon para ma-wash away ang ating mga sins. So, yun ang sinasabi dito sa James 4, 7 to 8. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, in Tagalog, guys, meron tayong Tagalog Bible dito para mas maintindihan ng lahat. So, sa Santiago yon, Santiago chapter 4, verse 4 to 7. So, ito. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sinumang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway. Tama ba? Ay, sorry. Mali pala to guys. Wait lang. 7 to 8. Ito. Ulit tayo guys. So, ito yon. Chapter 4 verse 7 to 8. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. So, yun na nga ang sinasabi natin kanina guys. So, sabi dito,
pag nakagawa tayo ng kasalanan, di naman siya end of the world. Kumbaga, magbalik loob lang tayo kay Lord and maging sincere tayo sa paghingi ng tawad, pag-repent, and patawarin niya tayo, guys. Come near to God and He will come near to you. Lumapit ka kay Lord and lalapit din siya sa'yo. These are sanitizing words describing the necessity of turning to God to scar away the soil of sin from our lives. So, yun nga, diba? Parang, ano to guys kung anong binigay mo, yun din babalik sa'yo. So, ito yung parang sanitizer natin sa hands, yung paghingi natin ng tawad sa mga kasalanan natin, pag-turn away to our sins, and magbalik loob sa Panginoon, and He will sanitize us from our soil of our sins. James then further explained the cleaning method. So ito yung cleaning method. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourn. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Dealing with our sin is humbling, but alleluia, God is faithful to turn our washing into worship. So, ayun na nga guys, be humble lang, humble yourself, and si Lord nang bahalang itaas kayo. So, ito yung mga question guys na pwede nating i-reflect. Where in your life does sin persist? Have you turned back to God to let Him clean you up? So, yan guys. Yun yung pagnilayan natin, and pwede nyo i-share dyan sa comment section. And ito, i-pray natin. Holy God, thank you for the cleaning methods for purifying sin. Draw me back to you. Wash my hands and purify my heart as I return. So, yun guys. Sana may natutunan po tayo. So, that's our daily bread for today, July 3. And thank you all for watching. Until tomorrow!